Kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, kakaproklama lang po ni Amy Marcos bilang senador. So, swerte niya nga, di ba? Number 12 siya. Sumabit pa. So, yun nga po yung point. Kakaproklama niya pa lang po bilang senador. So, nagkalat kaagad po siya ng katangahan. Kasi po, sabi po ni Amy Marcos, pupunta daw po siyang Supreme Court para po idemanda yung impeachment trial ni Sara para hindi matuloy. At yung basihan niya po, base po sa haka-haka at base po sa duda. Doon pa lang mga kababayan, kabulshitan na po iyon. So ito yung sabi niya, no, ito pinost niya pa to no, sa kanyang Facebook page na Bulok. So sabi niya dito, tungkol sa mga sinabi ni Congressman Toby Chanco at sa implikasyon nito sa impeachment. Di ba? So sabi niya dito, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na may ipit ang budget ng mga congressman, kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Di ba? So, napanood niyo ba yung video ni Toby Chanco? Ang sabi po ni Toby Chanco, baka. Sa tingin ko, duda ko. Boba! Pero by the way, mga kababayan, no? So, meron siyang sinabi nung siya po ay na-proclaim kanina. So, ito yung sinabi niya, no? Kasi contradicting to, no? So, sabi niya dito, tingnan niyo. To come upon six for Wait. Ito nga. Sige, game. and the family to come upon six for a photo of As a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. Na nasa sabi ni Amy Marcos, bilang isang senador, babase daw po siya sa ebidensya. O babase ka pala sa ebidensya, bakit ka magsasampa ng kaso sa Supreme Court? Para mapigilan yung impeachment. Oh, sige, continue. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. So wala pa kayo ma'am na sa panahon na to, wala pa kayong vote. Pwede pa rin mag-sway. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Di ba? Sabi ko sa inyo So ngayon, ang drama ngayon ni Super Ate na mahaba ang baba, ang sabi niya, babase daw po siya sa ebidensya ang ilalabas pa ng prosecution. Okay. Pero ang tanong dito, ba't napipigilan yung impeachment? O di ba? Andyan na yung impeachment. Lakarin nyo na. Kasi para sa amin, di ba, importante po malaman ng mga taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari diyan po sa mga nilustay daw ni Sara Duterte. So mga kababayan ito balikan po natin yung sinabi ni Amy dito sa kanyang post sa Facebook. Ang sabi niya dito, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. So ang basihan niya dito para po ibasura ang impeachment, yung sinabi nga po ni Toby Chanco. Okay. So ano ba yung sinabi ni Toby Chanco? Tingnan niyo alam mo kung pupunta ka ng Supreme Court tapos bitbit mo si Toby Chanco, malamang sisipain kayo palabas. so tingnan niyo ito yung sinabi ni Toby Chanco po sa video, no? May copy ba tayo dito? Yan, tingnan niyo sige. Was beyond our control, no? Pwede namang Nakuha niyo ba yung narrative nito mga kababayan? Sa hindi lang po nakakaalam, sinisisi po kasi, no? Hindi, paano ba? Si Toby Chanco po kasi, yung tinuturong may kasalanan, kung bakit po napaka-underwhelming nga po yung naging performance po ng alyansa. Isipin nyo, di ba? Ilan yung inendorso nila? 10 o 11. Nakapasok lang 5. 4 nga lang kung babawas po si Camille. So, underwhelming po talaga. So, ngayon, napalusot ni Toby Chanco, impeachment daw ni Sara dahilan, na which is para sa akin napaka-bullshit po talaga nun. So ito ating sabi niya, sige.
hindi impeach noon eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control. Yung Tandaan nyo mga kababayan, puputulin ko lang ha. Sabi na Amy Marcos, ito daw po yung ebidensya niya para daw ibasura yung impeachment. Okay? Sige, sige. Para magets nyo ha. impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? Oo. But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay, given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Ayan ha. Tandaan nyo ha, si Toby Chanko, hindi na po siya kasama doon sa huling usapan. So, ibig sabihin nun, wala siyang alam kung ano man ang napag-usapan nun. Oy, Amy, putragis ka, makinig ka. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung Doon sa mga nangyari, ang sabi ni Toby Chanko, puta, ina talaga. Oh. doon sa mga nangyari, May duda ako. Okay. So, Amy Marcos, pupunta ka ng Supreme Court, ang bit-bit mo si Toby Chanko, tapos, ang sasabihin ni Toby Chanko sa Supreme Court, duda ko po yun eh. Wala naman ako dun sa meeting, pero duda ko, ayun na. Gago, hindi pwede yun. Tara, puta. Ayawan na, ayawan. Common sense left the earth. Wala yan. Ang yabang-yabang niya pa dito na ano sabi niya dito? Oh, ano ba sabi niya dito? Teka, hanapin ko nga yung putang ina. Sabi niya dito. Oh, saan ba 'yon? Hanapin ko ulit. Oh, sabi niya dito, yan oh. Bilis, oh. Oh, sabi niya dito, pupunta akong Supreme Court. dahil doon sa sinabi ni Toby Chanko, puta, pwede ba 'yun? Pupunta ka ng Supreme Court, ang sasabihin lang ni Toby Chanko, duda ko. Wala ako sa meeting pero duda ko. pinilit Fucking bullshit, man. bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourselves muna? Alam mo, di ba, galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon nabito, di ba? Yes. Di ba, yung unang usapan dyan is malaking amount yung ibibito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung nabito, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun, Yun ang sa tingin ko. Matay tayo dito, Amy. Matay tayo dito. Kasi una, no? Kasi pag sinabi ng mga senador na magiging fair ako sa impeachment ni Sara, titingin ako sa ebidensya, naniniwala po ako. Oo. Honestly, naniniwala po ako. Kumbaga, nagbibigay sa akin to ng a glimpse of light na, nga, no, baka posible naman magbagong isip nila. Pero pag ganitong sasabihin ni Amy na, babase ako sa ebidensya, pero pipigilan ko impeachment. Kasi sabi ni Toby Chanko, di ba nakabayaran? Tapos nung tininan naman po natin yung statement ni Toby Chanko, duda ko, sa tingin ko, wala ako dun sa meeting. So hindi confirm. Ano ba, Amy? Kaya naman ni Amy naman eh. Mamaya, papakita ko sa inyo mamaya kung bakit nanalo si Amy, ha? Sige. Continue natin tong katangahan na to. Sige. Maliit na lang yung nabito, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun, yun ang iniisip kong nagtulak. Na Sa ituloy. tingin ko, ayun ang iniisip ko nagtulak. Well, I guess you get the point, no? Now, this fucking bullshit, Amy Marcos, no? So, ngayon mga kababayan, tingnan nyo to, no? So, merong statement dito si Amy, eh. Saan ba yan? Ito yung video ito, eh. Tama, ito. Hindi pala. So, ito ata yun. Okay, ito. Hindi. Ito pala. Okay. So, mga kababayan, ito po yung statement ni Amy Marcos nung siya po naproklama kanina bilang senador. Alam niyo kung anong nakaka-bullshit dito? Nagpasalamat siya sa nanay niya
Nagpasalamat siya kay Digong. Pero, ang nakakatawa dito, talo po siya sa Mindanao. Bakit siya nagpasalamat kay Digong? Siya mismo talo sa Mindanao. Talo siya mismo sa Davao City. Baliktad talaga utak nito mga kababayan. Sabi ko sa inyo no? Oh. So ngayon mga ka-streetwise, no? So ito, pakinggan nyo to, no? Ito yung sinabi ni Amy, no? Wait lang, ito. Pakinggan natin. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na Ang nangiti talaga ni Amy, nakakainis no? Ngiting kabayo ang... 96 years old na at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo kay Presidente Duterte, di ang ba? ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay Ay, fucking bullshit. So, mga kababayan, tigilan nga natin yan. So, ngayon, no, ang point natin dito, no, di ba? Nagpasalamat siya sa mga taga Davao. Nagpasalamat po siya sa mga taga Mindanao. Ano ba nangyari po sa boto sa Mindanao? Tingnan nyo to. Sabi ko sa inyo, sa mga loyalista, hindi ka nagpasalamat? Boba din no? Sa mga taga Davao, sa mga Duterte nagpasalamat. Ano bang nakuha mong boto sa Davao City? Tingnan nyo to, nakalagay dito Davao del Sur. City of Davao, no? Davao del Sur, City of Davao, no? So, ang nakuha niyang boto dito, Amy Marcos. Number 13 ka sa Davao City. Number 13 ka, Anong papasalamat ka sa mga Duterte? Punta number 13 ka nga. Hindi ka nga pumasok sa Magic 12 doon. Sa mga loyalista na binoto ka, hindi ka man lang nagpasalamat? Diyos ko na. Baliktad utak na ito. So, punta tayo sa ibang mga lugar, Ito, Davao del Sur, no? Davao del Sur. Wait, ito po ito. Davao de Oro pala. Ito, Davao de Oro. Wala ka rin sa Magic 12. Davao de Oro, number 14 ka ata dito, no? Tapos, ito, Sarangani. Sa Sarangani, Mindanao din to. Wala ka rin, hindi ka rin nakapasok. Wala, ang totoo kung bakit po nanalo sa Amy Marcos, dahil po sa boto po ng Region 1. Tingnan nyo to, Region 1, 1 million ka agad yung nakuha mong boto, 1.2 million. Di ba? Habang binababoy mo yung kapatid mong presidente, mas sinakampihan mo pa yung walang yung Duterte po na yan, pati itong may saltik na si Sara Duterte, no? Sa kanila ka pa nagpasalamat. Samantalang itong mga taga Region 1, mga taga Ilocos mismo, hindi ka man lang nagpasalamat. Hindi lang yan. Tapos sa Region Region 2. Sa Region 2 mga babayan, Region 3 na to Sa Region 2, number 4 ka ata sa Region 2. Hanapin ko lang Ito, nakita ko na Region 2. Region 2, nakakuha ka ng 700,000 votes. Region 2. So, ang pinaka nakuha mong boto talaga kay Amy Marcos, Region 1 kaka Region 2. Binoto ka pa rin ng mga loyalista kahit tanga ka. Kasi mga kababayan, paano ko nasabing tanga? Di pa ba obvious? Tignan nyo nagpasalamat kay Digong. Nagpasalamat kay Sara, nagpasalamat sa nanay niya, pero sa mga loyalista na bumoto sa kanya, hindi niya man lang binanggit. Doon pa lang tangan di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara Duterte na siya daw po ay pupunta ng Supreme Court. Bitbit daw po yung duda at saka yung haka-haka nga po ni Toby Chanko. So yun, nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. At hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.